Parang may ganap, oo. Anyway, maikli lang naman 'to, 8 minutes lang 'to. Tapos we will react along the way. Anyway, game! Napakalaki po ng epekto ng magsimula at sumagot na si Pangulong Marcos tungkol ho sa paninira sa kanya, especially yung controversial na Jonathan Morales na iba-iba ang kinasasangkutang mga kaso at sinabi ng Pangulong professional, liar at hulugan na testigo. Alam niyo kung bakit ko sinabing laki ng epekto? Hindi ho malaman ngayon ng mga anti-Marcos, politiko man yan, abogado, or yung mga vlogger nila, kung paano idepensa ang isang liar na sinasabi ng Pangulo, ang isang bayaran, hulugan na testigo. So wasak na wasak ang kredibilidad at yung kanilang paninira sa First Family at sa ating gobyerno. Kasi Actually, medyo lang naman, medyo slight di-disagree ako sa sinabi ni Sir Mike Abe diyan. Um, may effort ngayon, eh, na gawin siyang bayani. Nakita niyo na ba? Nakita niyo na yung mga post ng mga Duterte Palaura supporters? Lalo dun sa mga pages nila, nakita niyo na? Ano pa nga siya, eh, parang sinasabi katipunan daw siya, eh, makabagong katipunan. Ay, anak ka ng as usual, tayo magka-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo pa ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga pangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yun na palang standard natin ng kabayanihan. Mag-imbento ka ng intriga, gumawa ka ng mga kapekean, mang-scam ka at ayun na nga, yun na yung standard ng kabayanihan. Kaya kayo mga DDS, kaya kayo nagmumukhang engot eh. Imagine. Imagine. Yun na talaga yung standard niya ng kabayanihan. Yung ginagawa ni Morales. Seriously? Ang titigas ng mga mukha nitong mga to. Ang titigas ng mga mukha nyo. Grabe kayo. Kaya meron isang beses, may nag-comment sa page ko. Tapos, sabi niya, nagpasa na yung mga usual na na Marcos bangag, ganyan. Nag-comment ako, sabi ko, tigilan nyo ako, yung Duterte nyo yung Duterte nyo nagmamariwana, wala kayong kuda. Ang hilig nyo sa mga walang moral. Ay, galit na galit siya. Galit na galit siya. Tapos tinag niya si Glenn Chong, sabi, ba't ko rin tinatawag na walang moral si Glenn Chong? Sabi ko, ako kilala ko yan si Glenn Chong, nakasama ko na yan, na-interview ko na yan. Pero hindi ko siya kailangan paniwalaan ngayon. Ganun lang naman kasimple yun. Hindi porke na kilala ko siya at kilala niya ako, ibig sabihin, lahat ng sabihin niya tama, lahat ng gawin niya kahit mali, tama pa rin. Diyos ko, tigilan niyo ako. Tapos galit na galit binlock ako. Sabi ko, ay, okay na rin, alis na bawasan ako ng troll. Pwede na yan. Diyos ko, ang hilig nyo sa mga walang moral talaga. Yung mga bayani nyo, si Kibuloy, may kaso. Si former DG Bantag, na may kaso din. Sino pa yung mga bayani na itong mga to? si Digong, na mukhang ngayon, umaalingasaw ang sindikato. Mukhang may sindikato pa. Alam niyo mga kotsero, ito mga lumalabas na balita tungkol kay Michael Yang. Mukhang mukhang parang lumalabas ang yung totoong kulay ni Digong na siya yung parang may sindikato si Digong nung siya yung presidente. Parang ngayon hindi ako magtataka na may si Marlo ka, ilan ang kaso niyan? O baka pinaghihinalaan pang pumatay. Pinatay ng asawa. Si Las Cañas, si Las Cañas.
Parang hindi na ako magtataka kung totoo yung sinasabi ni Las Cañas. Totoo lang. Kasi sabi ni Digong kilala daw niya si Michael Yang for the past 20 years. So ibig sabihin, alam niya yung negosyo ni Michael Yang. Alam niya yung mga galawan ni Michael Yang. Tapos all of a sudden, biglang sasabog yung pangalan nilang lahat. Lahat ng mga si Lau, si Yang, lahat sila. Ay, sasabog yung pangalan mong involved sa illegal drug trade. Tapos si Digong, 'di ba, anti-drugs. Ay, grabe. So ngayon mukhang lumalabas yung yung lumulutang pala yung usap-usapan na si Digong protector ng sindikato. Nung presidente siya. Yun yung masaklap dun nung presidente siya. Grabe. Protector ng sindikato pala, matanda. But anyway, tuloy natin ito yung sinabi ni Mike Abe. Yan sinisira po ng mga anti-Marcos, hindi lang naman po ang Pangulo. Dati ko na sinabi at uulitin ko, pag sinira mo ang First Family, ang mga Pilipino, ang Pilipinas, ang sinisira nyo sa international community. Ganun po ang masamang epekto nun Pero alam kong sila nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, kasi baka yun ang utos ng kanilang mga financer. Kung sino man yan, ay bahala na kayo. Okay? So, ganun po ang sitwasyon. Dahil Pangulo, nagalit na. Sana madagdagan pa yung galit. Ako, pabor na si Pangulong Marcos ay bawasan yung sobrang kabaitan niya. Dapat talagang siyang sumagot na. Dapat na talagang huwag niyang palampasin ang sobrang panlalait sa kanyang pamilya at sa kanyang liderato bilang Pangulo ng bansa. Palagay ko nakarating na sa ating Pangulo ang aking madalas na panawagan, Mr. President. Huwag po ninyong palampasin ang sobrang paninira sa inyo. At ang taong bayan, Marcos supporters, Marcos loyalists ay hindi na po natutuwa sa sobrang paninira sa inyo at ang inyong kabaitan bilang Pangulo ng bansa. Palagay ko may epekto na. At ipagpatuloy po ninyo na aking mga followers, subscribers at viewers ang ating panawagan na ipakita na ng Pangulo ang kanyang tapang, ang kanyang liderato dahil sobra na po ang ginagawa sa kanila. Sa halos 2 taon na ng mga anti-Marcos. Kasi pagdating ng June 30, 2 taon na si Pangulong Marcos. So 4 na taon pa yung natitira. Nagmamadali sila. Any comment, reaction, welcome po sa aking mga channel. Sunod na pag-usapan natin ay itong grabe na pong paninira ng China. Grabe po na mamaya pag-usapan natin yan. Talagang kawalan ng respeto sa ating mga batas. Kawalan ng respeto sa ating mga otoridad matapos pumutok ang isyu na di umano ay merong audio recorded wiretapping ang dating paglabag sa batas ng Pilipinas Republic Act 4200. Yan po yung anti-wiretapping law. Okay? Ito'y kasunod pa rin dyan po sa West Philippine Sea na kailang pananakop, pangaagaw ng teritoryo ng Pilipinas. At ngayon, pati yung kredibilidad ng ating mga military sinisira nila dahil pag tinawagan nila, kinausap nila, inire-record pala. Bawal na bawal po yan. Kaya nga po nanggigigil na ang National Security Advisor, Secretary Anyo, Defense Secretary Gibochodoro, kasi alam nila ang masamang epekto sa internal, external security na ginagawa ng Chinese Embassy at ng Chinese government. Ang antigas ng mukha ng Chinese government. Medyo matigas ang mukha nila doon. Tapos yung Chinese Embassy, ang tigas ng mukha nila. Actually, dapat, kung ako tatanungin kung ako lang naman, alam ko naman hindi natin kaya. Pero baka pwede nating subukan. Di ba? Baka pwede nating subukan na patuloy na yung ating relationship with China. Mag-office na lang sila dito, wag na embassy. Office na lang. Mga MECO, parang MECO nga. Yung parang, di ba, Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Merong ganun Hindi siya embassy, pero may representante ang Pilipinas sa Taiwan. Parang MECO. Baka pwedeng ganun lang din gawin natin sa China. Kasi, di ba parang, ang pangit embassy ka, tapos,
you're involved in, tawag dito, espionage ng host country mo, medyo matigas ang mukha mo. Medyo matigas. Parang hindi niya nirerepresenta ng maayos yung bansa at hindi niya tinatrato ng maayos yung host country niya. Siguro kahit try lang natin 'no, unti-unti na nating bawasan ang ano natin with China. Kasi masyado ng malala. Masyado ng malala mga kotsero. Hindi ko naman alam kung kung ano yung how to do it, of course, kasi hindi ko naman nakikita yung big picture. But siguro panahon na mag-ano na tayo, mag-de-risk muna tayo. Bawas tayo ng engagement with China. Pati sa lahat ng umpisahan natin sa buong government, wala munang kakausap sa Chinese embassy. Kumbaga lang, parang soft decoupling, parang gano'n, di ba? May embassy pa rin sila, pero wala tayong engagement with any of them. Iisnabin na lang ng Philippine. Well, I'm sure hindi mai-isnab 100% ng gobyerno natin 'yan kasi meron kang Sara Duterte. Oh. Ganyan si Sara Duterte, ano 'yan and I'll come to you with open arms. So now I'll come to you with open arms. Ganon si Sara sa China Nothing to hide. Meron ka palang Sara na in love kay China. Di ba? So, but di ba, at least man lang yung mga key officials, di ba? Hayaan niya na si Sara, gawin niya gusto niyang kung gusto niya sirain ng career niya, bahala siya sa buhay niya. Doon siya, kasamahan niya yung mga makapili kung gusto niya. Lampake. Doon siya. But I mean, at least 'di ba yung yung ating yung natitirang medyo level-headed, smart and hindi makapili. Wag na tayo mag-engage sa China, Diyos ko naman. 'Di ba? Wag na. So merong embassy diyan pero walang engagement ang Philippine government. Andiyan ka, sige, diyan ka, bahala ka sa buhay mo, napapansin sa'yo. 'Di ba? Kawawa naman. Pero ituloy natin. Tulungan natin ang ating mga otoridad, panindigan ang mga batas at papanagutin ang mga taong umaabuso rito, lalo na po ang mga nangaagaw ng ating bansa, nangaagaw sa ating West Philippine Sea, ang Chinese government. Yan po yan. Okay? Sunod na pag-usapan natin, eto, talagang painit, hindi po lumalamig, kasing init ng El Nino, kasing init po ng climate change, itong ICC. Abot kamay na po, sabi nila. Kumakaway-kaway na. Parang nagpapakilala na. Parang sinasabi ng International Criminal Court, nandito na kami, papunta na kami dyan, o nandito na kami, nakuha na namin ng ebidensya, susunod na namin ng warrant of arrest. Kaya po, panic mode na yung mga pwedeng tamaan. Hindi nila malaman. Saywar na lang yung sinasabi na, willing kami magpa-aresto, haharapin namin yan. Yan ho ay pang saywar lang. Napakahirap makulong, lalo na ho sa abroad. Hindi lang malalayo ka sa pamilya, iba ho ang treatment no. Sino ba yung pwedeng mga ma-aresto dyan? Diba? Mga Duterte, si Senador De La Rosa, mga dating opisyal ng pulis. Kasi may mga dating opisyal at kasalukuyang tauhan ng PNP ang pwedeng nakasuhan dyan. Okay? Kaya po ito ay napapag-usapan dahil kung inyong mapapansin, ang legal team, mga abogado ng ating Pangulo ay may kanya-kanya na silang mga opinyon at suggestion, idea na gustong isinumite na sa Office of the President. In case na dumating ito, anong gagawin? Kahit paulit-ulit sinasabi ng Pangulo at ng mga opisyalis ng pamahalaang hindi welcome ang ICC. Pero dito po sa mga galawang ito, kailangan nakaprepare ang pamahalaan pag dumating yung warrant of arrest. Kasi kung hindi susunod at hindi pagagalawin ang PNP tungkol sa warrant of arrest anytime na dumating yan, sabi nila June or July, malapit na po yan. Kasi ngayon Mayo na.
posible daw Interpol, International Police ang pagagalawin. Wow! Kaya kung yung mapapansin, iba-iba at grabe ang reaksyon ng mga supporters, followers ng mga Duterte at yung mga pwedeng managot sa ICC. Talagang nagmamadali sila sirain si Pangulong Marcos. Nagmamadali silang hikayatin ang mamamayang Pilipino magalit kay Pangulong Marcos. In other words, gustong-gusto na nilang palitan si Pangulong Marcos kasi nga kapag nakaupo o pinaupo nila na napakahirap namang gawin, yung kanilang gusto maging Pangulo, mawawala yung power ng ICC niya. Mawawala yung mga warrant of arrest na yan kung sakali at mga pag-aresto kung ano man. Kasi sila yung may hawak. Ay hindi naman mangyayari yun. Dahil si Pangulong Marcos ay presidente hanggang June 30, 2028 sa ilalim ng saligang batas. Unless galitin nila ang taong bayan at ang taong bayan ng magpapatanggal, tapos susunod ang military, so tapos ang boxing pag gano'n. Yun yung unless dun eh. Unless yun eh. But, alam nyo mga kotsero, at any rate, alam nyo, ang human nature is this. Human nature wants stability. Yan ang human nature eh. Ang tao ayaw ng gulo. Ayaw ng ng naiistorbo, ayaw ng gulo, ayaw ng, 'di ba? That's human nature. Kaya malabo na mangyari yung distab. Although pinipilit pa rin nila, 'di ba? Pinipilit-pilit nila yung drama na 'yan. But malabo na mangyari 'yan. Malabo na mangyari 'yan. Lalo ngayon, almost midterm na. Isang taon na lang, midterm na si PBBM. Malabo na yan. Ang nakakaano lang dyan is yung effort. Ang nakakabwisit na lang actually is yung the effort to destabilize. Even if it won't lead kahit na hindi ito pupunta sa isang destabilization. Ipipilit nila yan. Ipipilit nila yan. So, but ako observation ko diyan personally, hindi na uubra eh. Kasi nga human nature. Ang human nature, gusto natin walang magulo, hindi nagkaagulo, stable ang lahat, yan ang human nature. So, I doubt na it will lead to a destabilization. Pero iba pa rin yung handa, 'di ba? Maganda pa rin yung prepare tayo to that eventuality. Lalo na po ngayon. Kaya posible talaga ang malaking pagbabago kapag na-pressure ang Pangulo sa mamamayang Pilipino at sa international community dahil 58.7% ng mga Pilipino sa survey pumapabor na sa ICC. Dahil nga po sa sobrang panlalait, pambabastos, paninira ng mga anti-Marcos at ng mga Duterte kay Pangulong Marcos at sa First Family. Alam nyo, kung hindi sobra ang paninira nila sa ating Pangulo at sa First Family, hindi ho magagalit ang taong bayan. Hindi makukumbinsi ang taong bayan na pumabor sa ICC. Kaya po pataas ng pataas yung percentage na naniniwala ang ICC ay solusyon para daw manahimik, para daw mahuli, para daw mawala na yung mga panlalait at paninira sa ating Pangulo. Nakita niyo yung mga opinyon na yan. Buhay na buhay po kasi ang demokrasya at paniniwala at alam ng mga Pilipino dito at sa abroad ang kanilang ginagawa laban sa ating Pangulo. Kaya si Pangulong Marcos ay under pressure na yan sa kung anong kanyang gagawin sa kontrobersyal na ICC at laki po ng epekto ng kanyang gagawin sa kontrobersyal na ICC at Ay, pangit ng putol ko Sorry, Sir Mike. Ang pangit ng putol ko. Hindi natapos yung sentence. To that, I would agree. Agree ako dun sa sa sinabi ni Sir Mike na na alam nyo, ito, just based on my personal experience. Di talaga ako pabor na pumasok ang ICC sa Pilipinas. Alam nyo lahat yan. Naniniwala ako na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas.
naniniwala ako na ang ICC, na we have a working judicial system and the ICC is not needed. Ang kailangan lang gawin itong mga taong to na naging biktima daw ng war on drugs ay maghabla. Yun lang naman ang kailangan nilang gawin eh. Maghabla sila sa Pilipinas. Kaso nga, hindi naghahabla. Kaya hindi nagkakaroon ng hustisya, quote unquote. Hindi nagkakaroon ng hustisya. But I have my own opinion on that. It's probably political in nature to begin with. More on ano yan eh, dahil gusto lang nila na meron sila ipambabato sa mga Duterte. And that's my thought on it. Kahit disagree ako na pumasok ang ICC sa Pilipinas. Dahil sa buwisit ko dito kay Digong. Dahil sa buwisit ko dito kay Digong, mga kakotsero. Parang, sige na lang, go ahead. Sige na lang. Nakakairita na eh. yun yung personal experience ko. Ako lang yun. I cannot speak for other people. Pero ako, nandun ako sa punto na yun eh. Na para lang matahimik si Digong, mga kakotsero. Sige na, papasukin lang sa ICC. Go ahead. Mag-away na. Kung mag-away ang Marcos at Duterte, go ahead. Pero alam nyo, agree din ako kay Sir Mike nung sinabi niya na hindi dadami yung mga tao na nagsasabi na papasukin ng ICC kung hindi bumatikos ng wagas tong mga Duterte. I'm serious with that. Kung hindi nagbanggit ng kung ano-ano tong partido ng Duterte, hindi mabibring at tong ICC. Mali sila ng tansya sa taong bayan. Akala nila they have deluded themselves into thinking, binola nila ang kanilang mga sarili at inisip nila na, uy, hawak natin ng taong bayan. Si Digong ang may pinakamataas na trust and approval rating na presidente nung bumaba. Di ba? May ganun eh. May ganun drama eh. Kaso, they underestimate nila ang kakayanan ng Pilipino na mag-isip. Sabi ko nga sa inyo, mga kotsero human nature is to look for comfort and stability. Human nature yan. Ang tao, aayaw yan sa gulo. Walang matinong tao ang naghahanap ng away. Walang matinong tao ang naghahanap ng problema. Give me problems, I can take it. Walang ganon, baliw yun. Walang ganong klaseng tao. Na-underestimate yan ng partido ni Digong. Akala nila na 84 mataas ang kanyang trust and approval rating, susundin siya ng mga tao. Nagka-snowball effect ba yung kanilang hakbang na maisog? Kasi alam nyo mga katsero, kung malakas pa yung hatak ni Digong, successful yung hakbang ng maisog. Kahit saan ka pumunta. Nag-1 linggo sila dyan sa Liwasang Bonifacio. 1 linggo. Yung SMNI. Yung LCAB nila, laban kasama ang bayan. Pero mukhang sila lang pala yun. Hindi pala kasama ang bayan. Yun. May nangyari ba? Wala. Bakit kaya? Simple lang mga kotsero. Nakita kasi ng mga Pilipino yung kaipokritohan nila. Nakita eh. Alam niyo ang sumira diyan sa hakbang ang sumira, ako in my opinion lang naman ang sumira talaga sa katauhan ang gumising pala sa kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa Duterte, yung secret agreement niya. Yun talaga yung sumira sa kanya. Kasi during that time, mga kotsero, nung moment ng mga secret agreement, during that time, mainit na yung galit na ang mga tao sa China. During that time. Galit na eh. Kahit anong sabihin mo na pagtatanggol sa China, hindi ka papakinggan eh. Galit na. And then, siguro akala ng Chinese government, kasi di ba nag-leak noon, China rin? China rin kasi nag-leak doon eh. Akala siguro ng Chinese government, kakarga sila sa pangalan ni Digong para
para magkaroon ng ano, magkaroon ng legitimacy yung agreement. Eh hindi, nagkamali sila doon. Mali sila ng tansya. Ulit. Yun talaga yung sumira kay Digong. Yung gentleman's agreement niya. Tapos ito pa, akala nila kasi, ito kasing si Harry Roque, akala niya, porke Duterte, paniniwalaan ng taong bayan. Bakit nga naman hindi paniniwalaan? Ang taas-taas ng approval and trust rating bago bumabang presidente. Bakit hindi paniniwalaan? Eh, makapili eh. Ganun lang kasimple, makapili. Lumalabas ang kwento na protector pa siya ngayon ng sindikato. Protector pa ngayon ng sindikato itong si Digong. Chinese drug syndicate. Dahil dito sa ilang billion ba yon? 3 billion? 3 billion drug haul sa Pampanga. Sa Tarlac pala. Tarlac ba Pampanga? Basta doon, sa Region 3. Basta doon. Meron 3 billion na nakuha na drug sa warehouse. 3 billion pesos worth of drugs. Na pagmamayari, yung warehouse, pagmamayari ni Michael Yang. Oh. So ngayon, lumalabas pa na protector ng drugs si Durugistang Duterte. So ngayon, it's kaya pala hindi nasa wata ang droga nung panahon ni Digong. Lahat ng baho niya ngayon naglabasan, guys. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. Jared Pulido, aka Coach Jared ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?